may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mentally challenged sa Caloocan, kinulpi na. Binigti pa, mga sospek na walang awang pumatay sa kanya, ilalantad sa ikalawang bahagi ng Kilos Pronto Crime Desk. Ito, sa tulong ng CCTV, nahuli na ang isa po sa mga nanggulpi at pumatay sa lalaking mentally challenged sa Caloocan City po. Pinaghahanap po ang isa pang sospek. Dito po sa Crime Desk, inalam ng KP team kung paano nga ba natin dapat tratuhin, pakisamahan ng isang taong may ganito pong kondisyon. Panoorin po natin. Auno ng Disyembre taong kasalukuyan, habang may himping na natutulog ang karamihan ng mga residente ng Barangay 112 Caloocan City, nasa poll ng CCTV na naturang barangay ang brutal na pamamaslang ng mga sospek sa 56 anyos na si William Bautista o mas kilala sa tawag na Willie. Nakahandusay at wala ng buhay na ma-recover ang mga labi nito sa kanto ng B. Serrano Street, corner 6th Avenue sa Caloocan City. Makikita pa ang taling ginamit ng sospek upang patayin si Willie. Ngunit sino-sino nga ba ang mga nasa likod ng karumal-dumal na pagpaslang sa biktima? At ano ang nag-udyok sa kanila upang wakasan ang buhay ni Willie? Ayon kay Police Superintendent Ferdinand Del Rosario, Assistant Chief of Police ng Caloocan City PNP, naging malaking tulong daw sa kanilang hanay ang CCTV footage ng barangay kaya't agarang nakilala ang mga sospek. Doon pa lang sa video footage, makikita na natin kung paano sinagawa ng dalawang taon to, yung kanilang pagpatay sa ating biktima. At the same time, meron tayong mga testigo na nagsasabi directly na sila ang may gawa nito. Kinilala ng mga sospek na sina Artemio Aloro Sr., 42 anyos, at Artemio Aloro Jr., 21 anyos, parehong residente ng Barangay 116 Caloocan City. Dagdag pa ni Colonel Del Rosario, ang di umano'y pangangalkal at pagnanako ng pera mula sa pinagpasadang tricycle ng mga sospek ang naging punot dulo ng pagpatay ng mga ito kay Willie. Na pag-alaman natin na kaya niya binigti dahil lang sa pakingialam nila nung kanilang binigti sa gamit nilang mag-ama. Yun yung in-establish natin. Pero ano nga, at masasabi natin na itong dalawang to ang may kagagawa ng pagkamatay ng tao sa pamamagitan ng pambibigti sa kanya. Nagsagawa ng pagsisiyasat ang Kilos Pronto Crime Desk sa katauhan ni Willie. Ayon sa punong barangay ng 112 Caloocan City na si Chairman Pacifico Corpus, wala raw masamang record sa kanilang barangay ang biktima. Bagkus ay mabuting tao raw ito at hindi nananakit. Hindi naman, wala naman record dito sa amin yan. Nagnakaw or ano, wala. Okay naman yung bata na yan, yung tao na yan. Bagay na pinatotohanan din ni Kapitan Eliseo De Leon ng Barangay 116 Caloocan City. Si Willie, bata pa yan eh. Narito na sa area namin yun eh. Na-depress lang yan dahil sa broken family. Yun, pero harmless naman yan. Ayon sa psychologist na si Lilian Nanggi, kinakailangan daw ng iba yung pagpapasensya kapag nakipaghalubilo sa mga katulad ni Willie na may espesyal na pangangailangan. So how do we deal with them? Number one, habaan natin ang pasensya natin. Intindihin natin saan sila nanggagaling, hindi saan tayo nanggagaling. Bigyan natin sila ng importansya. Tignan natin ang mga bagay-bagay sa mata nila, hindi sa mata natin. So that we will understand more and be patient with them as we deal with people who have special needs. Dagdag pa niya, hindi lang dapat mahabang pasensya ang pangunawa ang ating ibahagi sa mga taong pareho ang kalagayan katulad ng kay Willie. Bukod dito, pagrespeto at kabutihan ang dapat din nating ipakita sa kanila. Para sa isang taong sinasabi natin matino ang pag-iisip, saktan ng isang tao with special needs, ang tanong dyan sino ngayon ang nangangailangan ng tulong? Ang tingin dyan who is the bigger elephant sa kwarto na yan? Tayo dapat ang nakakaunawa. Tayo dapat nag-i-extend ng tulong sa kanila. Dapat tayo
inahabaan natin pasensya natin. Dapat tayo inaalam natin ang mga taong tulad na ganyan. Tandaan natin, hindi man sa pamilya natin, meron din tayong mga kakilalang ganyan na tao. 'Di ba? We should be flexible sa ating pagdi-deal sa kanila. Hindi lang dapat tayo maging pasensyoso, but we should also treat them with respect and kindness. Samantala, dahil na rin sa mga nakalap ng ebidensya at testimonya na nakasaksi sa pangyari, kalaboso ang isa sa mga suspect na si Artemio Aloro Jr. habang ang kanya namang ama ay kasalukuyang nagtatago. Sa ngayon, we filed cases of murder doon sa dalawang mag-ama, although yung isa ay presently detained at our jail. Yung kanyang ama ay sinampahan na natin ng murder. But we are still awaiting for the warrant of arrest para mahuli na siya ng tuluyan. Kasi yun nga, after he pled, wala na tayong magagawa kundi i-file na lang directly sa court yung kanyang case. So, for the meantime, yung muna kanyang anak na nakadetain, and afterwards, upon the issuance of warrant of arrest, doon na natin siya pwedeng hulihin. Nakapanayam ng Kilos Pronto Crime Desk ang isa sa mga suspect sa pagpatay kay Willie na si Artemio Aloro Jr. Marin itong itinanggi ang pagkakadawit niya sa pagkakapaslang sa biktima. Sa halip, ay pinanawagan ito ang paglantad ng kanyang abang si Artemio Aloro Sr. Pa, sumuko ka na pa hanggat maaga kasi hindi naman ako may kasalanan pa eh. Hanggat maaga sumuko ka na pa. Katulad ng nais ng isa sa mga suspect, hangad din na nakababatang kapatid ni Willie na si Anelito Bautista at ng pamilya nito ang agarang pagsuko ni Artemio Sr. sa mga pulis at pagkamit ng hustisya para sa kanilang kapatid. Nananawagan po ako sa'yo, Artemio, alias Timmy Boy, alias Balat, kung ano man ang alias mo. Alam ko, tao ka rin. Ikapamilya ka rin. Sinadya mo man o hindi, may kinakailangan kang panagutan. Sana harapin mo. Nananawagan ako sa'yo, sumuko ka para sa katarungan ng kapatid ko. Ako, Lex, nanginginig yung laman ko at nakikita ko at yung ganitong klaseng krimen na walang kalaban-laban. Makita natin yung may kapansanan, pag-iisip. Parang sunod-sunuran lang siya na parang aso na obedient habang binubugbog. At masahol dito, pinatay. Oo. Itong mag-ama na to, nakita natin kanina, mukhang adik tong, mabisita nga itong putok sa buho na to. Yung junior. Yung junior. Yung senior ho, ngayon po ay nagtatago pa ngayon. Kung nakikinig ka, Artemio Aloro Sr., malapit na ang araw mo. Mauhuli ka rin. Kung sino mang nakakaalam, si kinaroroonan ni Artemio Sr., antayin niyo muna ako. Relax muna kayo. Oo. At kinakailangan niya may due process. Yun. Pero mo sa itsura lang nila, sila yung mga matitino. Pero ang pinatulan nila, yung pang may kapansanan, Kawawa na. lumalabas, silang may sira ulo. Talaga naman tong mga... Paano naman kasi nakadrog eh? Nakita mo? Dapat tinukhang na parehong dalawa na yan eh. Tinukhang muna to. Ha? Sige, kailan tayo bibisita doon? Ako na bahala. Sige. Mabait ka. Dito ka. Sige. Ako na lang.